This was approved by the Office of the President, Mr. Chair. Come on. Come on. Yes. Come on. Yes. Do you think I'm stupid? Yes. Marami hong nagugutom sa amin. Hindi lang po kami. Sa totoo lang, ninakawan niyo po kami ng karapatan na maghanap buhay ng marangal. At kinuha niyo po sa mga mananaya namin ang karapatan na umasa balang araw, magiging milyonaryo sila. Dahil sa iskandalong ito, na kayo-kayo na lang daw ang nananalo. Sana maintindihan po ng lahat na bilang mga lotto agents po, kami po ang nagpapasok ng pera sa gobyerno, day in and day out. I'm sorry po for being emotional again kasi more than 20 years na po akong lotto agent. And since the time na nagkaloto po yung pamilya namin, tuwing may uupong bagong GM, pag pumalpak yung mga desisyon nila, kami po yung naaapektuhan ng malaki. Nagtatrial and error sila. Ang akin po kasi talaga, Attorney Pagano, 2,000 of them na wala ng hanap buhay. And sino po to sila? Sila po yung mga retirees, mga OFWs, mga maliliit na kababayan natin na gustong kumita sa pamagitan nitong pagiging agent, outlet agent ng PCSO. Tinanggalan nyo ng negosyo ng hanap buhay. Kawawa naman. Ibalik po natin yon. At sabi ka, nung last time ni GM, ibabalik daw. So ang tanong ko, when? Sabi mo, it will take some time. So how long is some time? Mr. Chair, just to correct Ms. Javier, there was no statement na imposible or hindi gagawin. Like I mentioned earlier, it will take the supplier 8 to 10 months. This is the provider, where we are going okay, sige, to 8 to 10 months. Yes. So in 8 to 10 months, may babalik na sila and this sa is operation. not the legacy system. This is the PLS, the Philippine Lottery System. Why PLS? Samantalong last time, sabi ni GM, yung legacy fixed terminal pa rin. Pag-aaralan nila, titingnan nila kung anong pwede magawa doon para ma-incorporate sa present system ngayon. Well, we really talaga pong ina-acknowledge naman namin yung effort ni PCSO about yung bagong system na gagamitin namin. Sana naman during your studies na ginawa, sana kinonsider nyo po yung mga lotto agents. We are renting po ng mga pwesto at hindi lang 1,000, 2,000. Most of us, more than 10,000. Imagine po, kung 10 months po kaming tetenga na nagbabayad po kami ng renta at hindi pa namin alam kung kailan talaga yon, talaga po nakakasama ng loob, Mr. Chair, kasi hindi lang naman po talaga 2,000 na lotto agents ang naapektuhan. Bawat isa po sa amin, at least may 1 or 2 tellers, which is sila po yung mas nakakaawa. Sila po yung mas tinamaan ng malaki kaysa sa amin. Kasi po kami, may mga ibang hanap buhay po kami. Pero itong mga lotto agents na to, like yung tellers, I'm sorry po, like po sa case ko, dati kasi marami po akong loto. So, natanggal kasi bumaba yung mga sales, sinara ko po. Binigay ko sila sa ibang mga bagong lotto agents na kabubukas pa lang nila, 3 months, 4 months, binigyan na sila ng termination notice. Ang isang lotto outlet po, para makita po namin yung established na sales namin, we have to operate for at least 6 months to a year. Hindi po ganun kadali ngayong kumita sa lotto kasi tabi-tabi na po kami. Pinagtabi-tabi kami, ang dami naming kakompetensya, produkto pa ng PCSO. So, ang hirap po para sa amin. Yung pong 2,000 lotto agents, may kasama po kaming mga tellers na mas mahirap pa po sa amin. Na sa totoo lang po, wala po silang kabuhayan ngayon. Wala po yung iba sa kanila talagang makain kasi wala na po kaming ipapasweldo sa kanila. I'm sorry po for being emotional again kasi more than 20 years na po akong lotto agent. And since the time na nagkaloto po yung pamilya namin, tuwing may uupong bagong GM, pag pumalpak yung mga desisyon nila,
kami po yung naaapektuhan ng malaki. Nagta-trial and error sila. Kami yung naaapektuhan ng malaki. Sana maintindihan po ng lahat na bilang mga lotto agents po, kami po ang nagpapasok ng pera sa gobyerno day in and day out. But every time na may gagawin kayo mga major decision, out kami. Samantalang kami yung nasa ground. Kami yung mga tao na nakakaalam kung ano yung operation yung daily operations namin. Pag ang PCSO nasasangkot sa isang iskandalo, free po yung namin, service namin na nililinis namin yung pangalan ng PCSO for the sake na kami yung unang naaapektuhan. So, I'm sorry po if I have to say this, pero mukhang sa tingin ko, hindi committed sila eh. May mas importante pa ba na gagawin ngayon bilang leader si GM, kundi itong matapos itong problema na to. Marami hong nagugutom sa amin. Hindi lang po kami. Sa totoo lang, ninakawan niyo po kami ng karapatan na maghanap buhay ng marangal at kinuha niyo po sa mga mananaya namin ang karapatan na umasa balang araw, magiging milyonaryo sila. Dahil sa iskandalong ito, na kayo-kayo na lang daw ang nananalo. Sa totoo lang po, right after nung mga edited na yan, bumagsak po ang sales namin. Binato po yung sasakyan ko. Yung teller ko minumura ng mga tao. Bakit? Dahil dinadaya na raw. Actually po ako hanggang ngayon, I still want to believe na yung integrity ng PCSO nandyan pa rin. Kasi for 20 years, walang nilabas si PCSO na nanalo. Bakit? Dahil naniniwala kami, lahat kami naniniwalang may nananalo talaga. Ako, na-witness ko po yan kasi dati po, talagang pag nagdodraw po, may mga judges dyan, live lahat. So alam naming totoo po. Yung 400 na yon, masasabi ko po sa inyo na totoo po naman talaga yung mga nanalo na yun, hindi naman po yung dinaya. Possible talaga na may ganong manalo. Yung mga nananalo na sunod-sunod ngayon, possible pa rin po. Kaso nga lang, the way things, na nakikita namin lahat, nakakaduda na. Sobrang nakakaduda na po. And Ano po yung nakakaduda na? kasi po, katulad po yan, minadali yung iloto. Diba? Hindi pa sila ready sa system eh. Bakit yung sistema na kahit maraming problema, maayos naman po naming nagagamit. Bakit pinalitan? Hindi po ba dapat ang ginawa ninyo? Pag upo nyo, sayang wala rito si Okay, mga singito po. Attorney Pagano, yung sinabi niya kanina na every time magpalit ng administrasyon, ng management sa PCSO, na-out sila eh. Gagawa kayo ng eksperimento, kung ano man yung eksperimento na yon, at pumalpak, sa kanila ang tama. Yung kita nila ang tinatamaan. So dapat, kayo mga bagong upo dyan, kinukonsulta nyo sila. Sinasama nyo sana sila sa mga policy making. Dapat they're being consulted as well. Hindi eh. In a lot of cases, hindi kayo kinukonsulta, di ba? In short, tama nga naman, naintindihan ko sinasabi nila, kayo dyan sa PCSO, come and go kayo eh. Di ba? Sila nandyan na eh. For so many years, dekada na, yun ang hanap buhay nila eh. Kayo, darating kayo dyan, masisiga-sigaan, gagawa ng experimental na mga polisiya, tinatamaan sila dahil at hindi sila kinukonsulta. Dapat magkaroon mo lang kay paggala na konsultahin sila dahil sila nga ang nagpapayaman sa PCSO. Sila yung nagde-deliver ng pera sa PCSO. Sila yung mga kalabaw ng PCSO. And yet, pagdating ng oras, hindi sila kinukonsulta. Ang masaklap pa, sila pa ay pinaparusahan kapag low ang sales at napapasara. God damn. At kagagawa nyo yun kung ba't bumabang sales nila. Dahil naglagay kayong panibagong sugal. Pag may panibagong sugal, panibagong kita. Hindi lang sa PCSO, God knows kung sino pang mga kumikita. Yeah, Mr. Chair, if I may add, there's a third reason. Before, STL is prohibited to play lotto games, particularly 3D, because 3D is a lotto game.
Ano po yung 3D? Yung Swertres, it's a digit game, Your Honor. The Swertres, the 3-digit games. 3-digit, Yeah, okay. that's called 3D. And previously, STL is prohibited to play 3D because that is a lotto game. Ngayon? But now, they are now allowed. Kailan pa po ito? This administration, Your Honor. Okay. That's why, wala na naiwan sa amin, Mr. Honor. So, Attorney Pagano, bakit pinayagan na mapunta sa STL yung 3-digit game na dapat hindi? Ito pala ang isa pang kumakain sa kinikita ng mga lotto agents. This was approved by the Office of the President, Mr. Chair. Come on. Yes. Come on. Yes. Come Yes. on. Yes. Do you think I'm stupid? Yes. Siyempre, Diba? kayo po ang nagpipid niyan. Whatever you feed to the Office of the President might say, yes. Kayo po dyan sa mga Board of Directors ang gumagawa ng polisiya. Don't tell me sa Presidente BBM ang nagdeklara. Anong pakialam ni Presidente BBM sa mga polisiya sa Lotto? He's so busy with bigger problems that we have in our country. AGM. Not the 3-digit game. Don't tell me na si President Yung- BBM ang may pakana na yung 3-digit game ilalaro na sa STL. No. Kayo po dyan, mga Board of Directors, ipinid nyo po sa Office of the President. Natural yung Office of the President, siguro through the ES, pipirma yan kasi sinubo nyo sa kanya eh. Sinabi nyo, nagkaroon kami ng board resolution, aprobado na itong 3-digit game ilalaro na sa STL, isinubo niya sa office ng President, nandiyan sa desk ni ES, pipirma niyan. Galing sa inyo, manggagaling sa inyo. Don't tell me na manggagaling kay Presidente mismo yung idea. Kaya nga sabi ko, I'm not stupid. Anyway, ang sa akin po, nakita ko aping-api talaga to mga lotto outlets natin. Gusto ko po yung napag-usapan, maibalik yung 2,000 na mga lotto operators. And then, yung iba pang mga pulisya na gagawin niyo po ngayon, they have to be consulted. Siguro, I would like Chairman Judico to be involved. Nandiyan naman yung office niya and he'll be more than willing to assist. Okay lang ba, Chairman Kua? Yes, certainly, Mr. Chairman.